Pwede pong sabihin mo sa katabi mo, magandang umaga. Yan. Umaraw na, no? Uy, hindi. So, pwede bang palakpakan mo ulit si Lord? Yan, palakpakan natin si Lord. Sapagkat ang Diyos po ay mabuti. Sino pong alam mo sa ating communion, may tinanggal sa si Lord. Amen? At kapag po may tinatanggal sa atin, sigurado may ipapalit. Amen? Sabi nga sa isang, sa Facebook post, ang tao daw, 70% water, no? Tapos yung 30%, coffee. May nag-post, 70 na raw yung kape niya. Sa katawan yung tubig. 30 na lang, grabe. Coffee is life. So, ano po ibig sabihin ng mga bagay na yun? Ang tao po talaga ay pinupuno ni Lord. Amen? Sino pong gustong mapuno ka ni Lord this morning? Yung bang pupunuin ka ni Lord ng kapuspusan? Pupunuin po tayo ng Lord ng mga bagay na patungkol sa Kanya. Kasi po, our topic for this morning is all about fruitful life. Sino pong gusto ng mabungang buhay? Amen? Sino dito yung bunga mo na, naubos na? Yan. Ibig sabihin, may mga resources ka na unti-unti. Kuya, parang naubos na. So, ang maganda po rito sa fruitful life, maintindihan po natin, it's not just about material thing. Yan. Minsan kasi ang tao, ayun po yung mindset niya. Tama po ba? So, minsan ang tao, ang mindset niya po marami akong ari-arian. Fruitful ako. So, ano po yan? Sometimes, enemy, condition our mind. Kino-condition niya yung mind natin na kapag meron ka ng mga bagay na to, fruitful ka na. So, ngayon po, mas lalo natin makikita ano pong ibig sabihin ng mga bagay na to. At ano po yung mga bagay na nakapalaw po dito sa fruitful life. Sino po ulit excited na magkaroon ka ng fruitful life? Amen? So, palakpakan po natin si Lord. And, simulan ko po rito sa Genesis chapter 1, verse 26. Hanggang 29 po itong babasahin natin. So, sa Genesis 1:26, yung sabi rito, pwede bang sabay-sabay tayo? Then God said, let us make man in our image and our likeness, so that over the fish of the sea, birds of the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that moves along the ground. So, sabi rito, let us make man. Kung isa lang po yan, hindi niya sasabihin, let us make man, di ba? Kasi nga, pag sinabi let us, may kasama siya dyan. So, ayan po yung God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So, ibig sabihin po, ang Diyos po ay nag-decide na gumawa po ng mankind. Yan. Tignan mo nga po yung katabi mo. Yan. Mankind. Yan. Sabi kasi dyan, in our image and our likeness. So, sa mga pilosopo po, sabihin nila, may bigote ba yan? Mahaba yung balbas, tas mahaba rin buhok. Kasi kamukha ni Lord daw. So, pag sinabing likeness, ang tinutukoy po dyan, yung pong karakter. Yan. Ano pa po? Kaya ang maganda talaga dito po sa Bible na to, bumaba si Jesus, no? Talagang pinakita ni Jesus, ano ba talaga yung image ng isang Diyos. Grabe, no? Kasi sa Old Testament, pag mababasa niyo po ang buong Old Testament, madugo ang Old Testament. Ibig sabihin, puro ano dyan, gera, patayan, tapos puro batas si Lord dyan. Kumbaga ang magiging thinking mo, kung walang New Testament, tingin mo kay Lord, masungit. Yan. Sino pong may kilala ka masungit? Hindi mo makausap ng matagal. Tingin natin kay Lord, stricto. Tama po ba? Pag nabasa niyo ang Old Testament, puro utos si Lord. Ang daming utos ni Lord. Pero nakita ko po, kaya pala may batas, it is for our safety. Grabe, no? Kaya pala may batas kasi gusto ng batas na maingatan ka. Pero mahirap po sa atin, no, yung batas, bawal magtapon. Doon maraming masura. Yan siya po lagi sa tanong ko yun. Dapat wag lagyan ng bawal magtapon para hindi marami dyan. Bawal mag-CR dito, di ba? Yung mga, ayan, sa mga tabi-tabi. So, doon naman mas mapanghe. So, ano po ibig natin sabihin sa mga bagay na to? So, si Lord, kaya po may batas para mapabuti ka.
Sabi mo nga po sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Ayan. Ayaw niya tayong mapahamak, kaya may batas. Amen? Remember the 10 commandments of Moses. So, pagdating po ng New Testament, hindi naman po niya inabolish. Sabi po kasi na iba, inabolish. Hindi, wala. Hindi, wag mo nang tuparin yan. Pwede nang pumatay. Pwede nang i-dishonor ang parents. Kasi nung bumaba si Jesus, pinalitan na yan. So, alam niyo po, yung 10 commandments, siniksik po ni Lord sa dalawang bagay. Grabe, no? Para hindi mo na maano yung 10. Ang hirap kasi magkabisa, no? Lalo sa mga nagko-quiz sa school. So, ginawa ni Lord, ginawa niyang dalawa. Kaya po nabuo yung loving God, loving people. Kasi sa Matthew 22 verse 37 to 39, tinutukoy po dyan na yung pag-ibig mo sa Diyos ay dapat siyang pag-ibig mo sa kapwa. So, ibig sabihin, kung mahal mo si Lord, normally, hindi ka na gagawa ng masama. Normally, na i-respect mo yung magulang mo sa mga kabataan. Tama ba? So, kumbaga, tinutukoy po rito yung lahatang kabutihan ng Diyos. Amen. Si Jesus ba, in-honor ba niya yung parents niya? Nung siya po ay nandito? Grabe example niya, no? In-honor po ba niya yung mga tao? Nag-share po, nagpakita po ba si Jesus ng compassion? Grabe yun, no? Kung wala si Jesus, hindi natin maintindihan yung ibig sabihin ng compassion. Hindi natin maintindihan yung ibig sabihin talaga ng image and likeness. So, gagawa daw sila ng mankind. So, tayo po yung product ng kanilang plano. Sino pong masaya? Produkto ko ng plano ni Lord. Amen? So, sabi rito, that they may rule. Grabe yung plano sa'yo ni Lord. Sino po dito ang ikaw yung madalas hindi nagro-rule. Ikaw lagi yung nakikita. Ikaw ang nasisisi. Ikaw ang laging may kasalanan. So, madalas, hindi tayo yung nagro-rule. Ang plano pala ni Lord, mag-rule tayo. Sino pong gusto mong mag-rule ka? Amen? Sa paraan ng Diyos. Because we are not the tail, we are the head. Ayan po yung plano ng Diyos sa atin. Sabi rito, over the fish of the sea, the birds of the sky, and over the livestock, and all the wild animals, and over all creatures that moves along the ground. So, pinapakita po dyan, ang tinutukoy po dyan, metaphor po kasi siya, no? Bagamat literally naman talaga, mamamahala, pero on the other term na pwede nating sabihin dyan, na ikaw daw ay pwede kang mamuno sa mundong to. Amen? Ibig sabihin niya, may kapangyarihan ka para mag-lead dito sa mundong to. Amen? Kaya nga po may mga boss, di ba? Kaya nga po may mga leader, may president. Kasi inapoint po yan ni Lord. Kasi this is our mandate. So, hindi lang po yan sa mga nasa taas ngayon, even tayo po. So, pwede mong pagharian ng mga bagay dyan sa paligid mo. Kasi nga po, ang goal natin, maging image and likeness ng ating pong Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, ikaw yung leader. Kung magiging leader ka po, ikaw yung leader na makajos. Amen? Ang mayor ng Pasig, matindi, no? Bata pa lang daw siya, talagang dinadala na siya ng magulang niya. Laking simbahan. Kaya po nung naging, grabe, mayor, makajos. Paano kung darating ang panahon maging pangulo yan? Sino po ang excited na ang bansa natin makajos? Amen? So, sa US, ganun din po. Di ba? Kasi pag may power, maganda kasi may power. Ang problema lang po sa power pag hindi ginamit sa tama. Tama po? Kaya po ang US, ang pangulo nila si Trump. Grabe, no? Yung subject na Bible or values, binalik po sa campus. And sa marami pa pong mga batas na binalik niya or pinatupad niya ulit. Kasi nga po, pag ang Diyos po ay nagtalaga ng makajos, ang bayan po ay titino. Amen? Because sabi po ng Bible, that if people humble themselves and pray and seek His face, ano pong gagawin niya sa bayan niya? He will heal their land. So, nakasalalay po sa ating relasyon sa Diyos yung mangyayari po sa ating bansa. So, sabi rito, let us make mankind in our image and likeness. So, sabi rito, sa verse 27 naman, so God created mankind in His image, His own image, in the image of God, He created them. So, saan daw tayo ulit nilalang ni Lord?
sa kanyang wangis. So, wala na pong confusion dyan. Amen? Tayo po ay nagmula kay Lord. So, sabi rito, male and female, He created them. So, ibig sabihin po niyan, lalaki at babae. So, kahit sabihin nila na umexist pa sila niya, anong sabihin nila dyan, na kung anong gender nila, pag titignan mo, bottom line, galing pa rin siya rito sa dalawang to. Tama ba? Kahit sabihin niyo, hindi kuya, hindi mo ako naintindihan. Ako ay lalaki na nagtatago sa katawan ng babae. Pero alam niyo po, kahit ano pong sabihin ng isang tao, galing siya talaga rito. Amen? So, sometimes, hindi po tayo nagja-judge sa mga ganong tao. Sapagkat they are only a victim. Sino po ditong minsan na biktima ka na? Na-scam ka na, nabudol ka na. Ang hirap mabudol, no? Yung bang bumili ka ng damit, di ba yung size mo, pagdating sa'yo, pambata, pang-baby. Ibig sabihin po, mahirap po ma-deceive ng kaaway. Kaya nga po, ang maganda sa atin, the more na tayo po ay nagsisimba, the more po tayo nakikinig ng salita ng Lord, mas na-enlighten ka. Sino po dito kada nakikinig ka ng salita ng Lord, meron kang nare-realize. At the same time, meron kang naiintindihan lalo. Amen? Grabe itong school namin na tinuro. Galing ako sa Unggoy. Tapos nalaman mo sa salita ng Lord, galing tayo mismo sa ating Panginoon. So, kaya po ang maganda po rito sa pang-aaral po natin ng salita ng Diyos, nakikita po natin yung identity natin. Amen? Sabi po ng verse 28, and God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. Ito po yung ating key text for this morning. Dito po natin kinuha to na be fruitful and multiply. Kaya po masasabing fruitful ka kasi pag sinabing fruitful, automatic po magkakaroon ng multiplication. Amen? So kagaya po ng isang manggang buto, hindi mo kayang bilangin yung bunga sa loob niyan. Tama ba? Pagka iyan po ay tumubo. Sabi rito, increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves along the ground. Verse 29, then God said, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. Sino po dito na meron tayong kakainin? Amen? Ang ganda po nitong verse 29 kasi sabi rito, I'll give you every seed. So, ang buto po kasi ay mananatiling buto hanggat hindi siya tinatanim. One time po, ewan ko po kung nakwento ko na to. Sa school kasi, di ba, nung araw, mahilig yung may pumapasyal sa school, di ba po? Nagpapaproduct, yung nagpapakilala ng mga product. Yung tawag dito, yung gasera na mantika daw yung di ba? Marami ba? So one time, madalas buto. Ayan. Ako naman, lagi ako excited bumili ng buto, tapos tinatanim ko lagi ito. Tapos sa lahat po ng tinanim ko, walang tumutubo. Ito, mga scam to mga budol to So, nagsawa ako. Kasi kaya sabi ng teacher, pag bumili kayo, may plus kayo sa grade. Di ba? Laging ganun. Kaya ako, bumibili lang dahil sa grade na lang. Sinisipit ko na lang sa libro. Bahala ka dyan. So, one time, may buto po na nakita ko sa notebook ko. Hindi ako nagkakamali. Tapos, tinapon ko na lang. Bahala ka dyan. Kasi nga, na ako bunabudol na. Kumbaga, hindi na ako naniniwala. Kumbaga, ewan ko ba't dito tumutubo pag ako nagtatanong. So, hinagis ko lang ganyan. Alam ko kung saan siya bumagsak. Hinagis kong ganyan. Tapos, dun siya tumama, dun sa lupa na dinadaluyan pag naglalaba yung mama ko. Pag binabagsak na yung hose ng washing, di ba? So, lumipas yung araw. Alam niyo po, one time nakita ko may sumibol. May dahon na tumubo ng konti. Na-excite ako, nilapitan ko. Ito yung hinagis ko Alam niyo po, nilagyan ko ng kawayan. Na-excite ako bigla. Nilagyan ko ng tusok-tusok. Matapakan Alam niyo po, nangyari doon. Nagkaroon siya ulit ng suloy. Tumaas ng tumaas. Yung pala, patola pala yung natanim ko. Patola pala. Yung patola kasi grabe magdahon niya, no?
kaya niyang sakupin tong buong lugar na to ng patola. Tapos yung bunga niya non-stop. Alam niyo po, tuwan-tuwa yung magulang ko. Mukhang isang buwan tayong patola. Iba-ibang luto So, ang sarap ng patola. Ano po ibig ko sabihin? Na sa bawat buto, hindi mo alam yung kayang idulot niya. Kaya niyo po bang bilangin ang isang buto ng mangga? Isa nga po no? Ang tanong po, kaya niyo bang bilangin yung bunga nun? Di ba? Grabe dito, no? Nagkakalaglagan na lang yung mangga at di mo kayang bilangin. So, ano po ibig sabihin ng mga bagay na to? Si Lord po kasi, siya po ay may diniposito sa ating buto. Ano po yung seed na yan? Tawag dyan, seed of potential. Isa lang po yung potential na yan, pero hindi mo alam yung pwedeng ibunga niya. Amen? Kaya po sabi rito, seed-bearing, sabi kasi, I give you seed-bearing plant on the face of the whole earth. So, sabi rito, bearing plant, and every tree that has fruit within the seed. So, dapat po pala, mabago yung kaisipan natin na kapag sinabing buto, wag mo lang tignan siyang isa. Tignan mo siya bilang ang daming bunga nito. Amen? So, doon ko po nakita na si Jesus pala, si Lord, pag tinitignan ka, hindi kanya tinitignan na yan ka lang. Ang tinitignan pala sa'yo ni Lord, yung finished product. Grabe Ako po dati, syempre, sabihan ka ba naman ni Lord, magpapastor ka. Tapos nung time na yun, ako po ay gasoline boy. Payat, maitim. Hindi pansin. Talagang walang greatness, walang bakas. Tapos, ang tingin ko pa sarili ko, mababa self-esteem. Tapos, sasabihan ka ni Lord, pastor ka in the future. Pero ako po, hindi ko nakikita yun. So, ngayon ko lang nakikita, ito pala yun. Ito pala yung sinasabi ni Lord na every seed that has fruit within the seed. Ngayon po, nagkaroon po ng encounter dito pong nakarang Friday hanggang kapon. Kasi po, ang encounter po sa Pampanga, siniksik din yung mga lesson. So, from Friday to Saturday. So, within a week, nakaka-excite po yung linggo ko na to. Punong-puno ng, tawag ko nga sarili ko, Superman. Superman. Kasi po, mula last week pa, kasi after ng Sunday po, di ba, inayos natin to. Sinuportahan lang naman natin. Taga-abot lang naman ako. Helper lang naman. So, inayos natin to. Tuloy-tuloy. Mula Lunes. Tapos, syempre, may trabaho rin po ang iyong lingkod. So, laging kulang sa tulog. Pero masaya naman. Di ba, ng kulang sa tulog. Kaysa walang gising, delikado yon. So, itong buong linggo na to, napakasarap kasi lahat todo. Amen? Lahat. Sabi ko, pag-uwi ko pa lang po ng Pampanga, dire-diretso pa yung counter. Tapos ang dami kong pastor na nakausap. Tapos yung mga leaders na talagang nakaka-bless po si Lord kasi lagi nilang tanong Binangonan. Kamusta sa Binangonan, kuya? Grabe, may kisame na kayo. May ginagawa si Lord kasi pinost po natin yun. Pinost natin yun para mag-display ng glory ni Lord. So alam niyo po, tuwan-tuwa sila Bishop, tuwan-tuwa po yung mga taga-ron. At lagi nila sinasabi, sama, punta naman kami dyan. Punta po kami dyan. Sige, pag pumunta si Bishop, punta kayo. So, hindi ko po alam na kapag nakikita ko yun, grabe si Lord. Nagsimula lang sa isang buto, sabi lang ni Lord, ito mangyayari. So, ngayon daw, that tree has fruit within the seed. So, yung pong mga yun ay mga bunga na lang. Wag po tayong ma-overwhelm sa bunga. Kasi yung mga bunga na yan, normally, happen kapag ikaw ay merong buto. Yan. Ang hirap naman po ng buto na walang bunga. Di ba? So, paano siya nabuhay, di ba? So, ibig sabihin, bawat isa sa atin, meron kang seed of potential. So, ibig sabihin po, bawat isa sa atin, hindi ka lang po para dyan. Gagamitin ka rin ni Lord sa mga bagay na malalaki. Sino pong nalulula ka sa malalaki? Yan, nakakatakot naman talaga yung malalaking bagay, di ba? Pero once na pinasukan mo yan, alam niyo po, doon mo maintindihan. Na-design nyo talaga tayo ni Lord. Alam niyo po, isa po sa pinakang pa nila, bukang bibig po nila, yung BBS natin. Yan, palakpakan natin yung mga teachers, yan. So, grabe sila, grabe si Lord, kasi yung BBS natin, trending pala ron. Ibig sabihin, grabe yung nyo. Kayo lang tumira nun talaga. Kayo lang talaga gumawa nun.
Hindi po, sa tulong po ni Lord. So, kasi si Lord, pag sinabing seed, kasama na po kasi dyan yung mga ideas na galing kay Lord. Yung kasama po sa bunga, yung mga great ideas ni Lord. Amen? Kasi po, pag na kay Lord ka, magkakaroon ka ng wisdom. Hindi pwedeng walang wisdom kay Lord. Amen? Kasi pag sinabing wisdom, it is beyond our thinking. Pag sinabing knowledge, ayun naman po yung mga stock knowledge na meron ka. Yung mga alam mo lang. Pero tignan natin to. Verse 26, nag-focus po dyan yung identity and design. Tama po ba? Yung verse 26, pinapakita dyan yung ating identity and our design. Sumunod po, ang verse 27, pinapakita po dyan yung confirmation and selection of our calling. Kasi, sinelektahin ni Lord, male and female. So, confirmation po yan. Kaya po, huwag kang papayag na magkaroon pa po tayo ng ibang identity. Amen? Ano po yung ibig sabihin na magkaroon ka pa ng identity? Kaya sabi ko nga po, kaya siguro hindi ako nag-artista. Baka kasi, ayun yung maging identity natin. Di ba? Kasi, tama naman po, di ba? Pag nagkaroon ka ng business na naging tagumpay, halimbawa, tapos doon na nakabase yung sarili mo, yung bang naandun na yung ego mo, di ba? So, mahirap yun. Kaya po pinapakita sa atin dito na yung confirmation of our selection is all about our image and likeness in Christ. So, sumunod po, pinapakita po rito, bukod po rin sa confirmation, yung rule yan. We are born to rule. So, verse 28, nag-focus po siya sa benediction and authorization. So, ibig sabihin ng benediction, binasbasan ka na Lord. Ibig sabihin, meron ka ng go signal. Si Lord pala, binigyan na po tayo ng go signal para mag-multiply. Pero minsan po, tayo na lang ayaw mag-multiply. Tama po ba? Alam niyo po, kagaya po nung nakwento na ata natin to, pinapashare na ni Lord na dapat magkaroon ng Christ inyo sa binanganan. Kasi may mga tao na kailangan pa ng salvation, na kailangan ng word. Kaya ako po, ayoko. Tatakot ako, Lord eh. Ayoko i-share. Pero, kung hindi ko po i-share yun, mayroon naman palang authority ni Lord. May authorization na ni Lord. Sabi ko, pag binasbasan ako ni Bishop, pag nagkaroon na ng go signal si Bishop, doing na tayo. Ngayon po, yun po, nag-go signal si Bishop, and the rest is history. Tama po? Ito po yung resulta ng authorization ni Lord. Isa po sa natutunan ko, pagka kalooban ni Lord, sasamahan ka niya. Ano mang mangyari, kumbaga sabi ni Lord sa akin, kasi kahit po may confirmation, ayaw ko pa rin eh. Alam mo yung sinabi sa akin ni Lord? Sabi ni Lord sa akin, sagot kita. Ayan. Nung binanggitan ni Lord yung parang, alam mo yung confidence mo, biglang sumobra pa sa kisame. Sobrang taas. Kayo pala bahala, Lord eh. Sige. Kumbaga, huwag kang matatakot pagkakasamahan mo si Lord. Amen? Because the Bible said, I am with you always to the very end of the age. Sino po excited kasama mo si Lord? Pwede mo palakpakan natin si Lord that we are in His side. So, pag tayo po ay nasa Kanyang side, we are living in the winning side. So, when we are in His side, we are living in the winning side. And verse 29, ang focus po niyan is the vision casting or implementing. Yan. So, si Lord po, sinasabihan tayo ng mga bagay na kagaya po nito, pinapakita sa atin ni Lord na may buto sa'yo, may potential ka, pero kailangan mag-manifest. Yan. Imagine niyo po, hindi ko inano yung patola na yan. Naalala ko naman yung patola. Nangingiti talaga ako sa patola na yan. Kung hindi ko siya tinapon, hinagis ko na lang siya sa batuan lang. Hindi po tutubo yan, di ba? So tayo rin po, once na yung potential mo, hindi mo siya nilabas. Kasi naniniwala po ako sa buhay natin, matatagpuan mo talaga yung purpose mo. Ang question na lang is, are you willing to execute it? Because the vision is all about God's idea revealed to a man's mind. Ano daw po yung vision ni Lord? Revealed to a man's mind. Idea po ni Lord yan. Binibigay po sa atin in order for us to execute. Kaya ka makakita ng mga the best na guro, the best na presidente, di ba? The best na kahit sa larangan, mga the best. Bakit? Kasi yun yung design nila.
Ayan yung purpose nila. Kaya po, ang maganda rito, kailangan po mag-manifest sa buhay natin yung mga bagay na to. Sino pong handa mong palabasin yung mga potential mo? Amen? Sapagkat pag hindi natin inilabas yan, ang makikinabang po dyan, walang iba, kundi ang sementeryo. Kapag ka naglakbay ka sa sementeryo, sabi ni Miles Monroe kasi yan, isang motivational speaker, sabi niya, maghanap ka ng mayamang bansa or mayamang lugar, walang iba, sementeryo. Kasi naandun yung mga unfulfilled potential. Ito sanang namatay na to, ito siguro yung naka-invento ng, di ba, yung mga gantong bagay. Ito siguro yung nakaka-discover ng mga gantong bagay. So, ibig sabihin, sabi niya, isa po sa sinabi pa ni Miles Monroe, don't die old. Grabe yun, no? Don't die old, die empty. Huwag ka lang daw, wag mo daw lilisanin yung bundong to na dahil namatay ka sa katandaan. Kasi lahat naman tayo, tatanda, tama po? Pero wag mo lang daw lisanin yung bundong to na wala lang, iiwanan mo lang. Pero lisanin mo raw, die empty. Ano po ibig sabihin ng die empty? Na-full blast mo lahat. Grabe, no? Lahat, kumbaga sa toothpaste. Sino pong may toothpaste sa bahay, di ba? Pag ubos na, ano pong ginagawa mo sa toothpaste pag ubos na? Di ba yung sisiksikin mo maigi yan? Hanggang lumabas yung kadulo-duluang katas. Minsan, hindi yung pinakamanghang yung dulo. So, ano po ibig sabihin? Maganda ang buhay natin parang ganun. Parang toothpaste. Simutin mo. Sabi mo sa tawi mo, simutin natin. So, ibig sabihin, meron kang galing, meron si Lord na diniposito, kailangan natin ilabas. Amen? Huwag ka lang matakot. Kaya mo yan. Sagot ka ni Lord. Amen? Kaya po, sa simbahan natin na to, hindi po siya mag-grow unless may mga tao na maglalabas ng kanilang potential. Tama po, remember, nag-start po tayo rito. Sa taas po, no? Wala naman tayong TV. Di ba? Wala naman tayo lahat. Plain lang na tarpaulin. Sinong nasimula niyan? Mga nandun sa simula natin. Tapos, nanghiram lang ako dun sa isang iglesia nating kasamahan doon. Asawa niya iglesia. Tapos, sumatin yung pamilya niya rito. So, lahat ng yon plain lang siya. Pero pansinin nyo, no? Ngayon po, meron na tayong technical. Yan, salamat kay ma'am. Jaja, yan. Biglang lumitaw, no? Yan. Biglang, bakit? Willing magpagamit ng kanyang potential. Tawag po dyan, skills. Yung skills mo, pag ginamit mo kay Lord, alam nyo po, pagyayamanin ni Lord yan. Pag ginamit mo sa mundo ngayon, wala lang, uubusin lang tayo ng mundo. Papagurin ka lang ng mundo. Pero pag kay Lord mo ginamit yan, may tinatawag po kasi na eternal value. Pag sinabi eternal value, yung ginagawa mo kay Lord, meron kang kayamanang naiimpok sa langit. Kasi po sabi ng Bible, makamtan mo man lahat ng bagay sa mundong to. Kung ikakapahamak naman ng iyong kaluluwa ay wala rin. Kaya po hindi ko po alam ano yung mga potential nyo. Paggamit natin kay Lord. Amen? Baka may talent dito sa decoration. Di ba? Paggamit natin kay Lord. Hindi ko po alam kung saan ka gagamitin ni Lord, pero isa lang ang sigurado na merong diniposito sa iyo. Amen? So, in all aspect, kaya nating tulungan ng simbahan lumago. Ulitin ko po, ang simbahan ito ay hindi po sa akin. Ako po ay nautusan lang. Ayan. Ang pastor po natin dito, walang iba, ang Santong Espiritu. Siya po yung pastor talaga. Ang sinasabi ko po sa inyo ay hindi ko rin alam ba't lumalabas sa bibig ko to. Ito po ay galing kay Holy Spirit. Sino po excited pagka kasama mo yung Holy Spirit? Automatic yung katawan mo, no? Kasi po galing nga po tayong encounter. Sabi ko, ibubuhos ko po yung apoy dito sa Rizal. Dadaling ko yung apoy na kinuha ko for run. Na ibig sabihin, ang fire ni Lord, pag nadala niya sa isang lugar, doon magkakaroon ng transformation. Sino po excited na magkakaroon ng transformation ng buhay natin? Amen? Palakpakan po natin si Lord. So, kagaya po ng lugar na to, we are so very thankful again sa nag-open ng gawain dito. So, pansinin niyo po, no? Yung potential na hindi naman natin alam mangyayari talaga nung una, di ba? Nag-try lang naman tayo, di ba? Sige, buksan natin, Christ in you, binangonan. Hanggang ito po yung nangyari.
At sa biyaya po ni Lord, mabilis ng response ni Lord. Tama ba? Paglipat natin last week, wala pa yan, das nagkaroon. And then mamaya po, gagawin na itong likod. Yan. Palakpakan mo nga po ulit si Lord. Sapagkat unti-unti siya maayos. Tapos sabi ko kay Lord, hindi naman masama mag-demand, no? Kasi si Lord, Lord, maganda, salamat kasi bumabagyo, umuulan, at least meron ng Lord, baka pwedeng sabi niya, palakihin pa natin. Sabi niya, tingnan mo yung paligid mo, malay mo, di ba? So si Lord kasi, bibigyan kanya ng mga idea. Malay natin, ito yung maging harap, ito yung maging crowd. Amen, hindi natin alam. Tama po? Kasi po, sa biyaya rin po ni Lord, by God's favor, nakausap po na yung nanay yung mayari, no? Pumayag po. Yan. Kasi nauna muna natin inayos bago natin nagpaalam. Pasaway, no? So, bakit? Dineclare na ni Lord na dito tayo. Pansamantagal, yan. So, alam niyo po, pumayag, tuwang-tuwa po yung may-ari. Maganda yan, sabi niya. Basta kabuti yan, basta para kay Lord, tuloy niyo lang. Amen? Hindi natin alam, baka mawin po natin yun. Sama natin sa prayer, sapagkat God is doing something great sa buhay ng bawat isa. Palakpakan po natin ulit si Lord, at available po yan sa ating lahat. So, meron lang po akong dito, isi-share pa po rito. So, what is the destination of a fruitful and unfruitful? So, let us go to the New Testament. Sa New Testament po kasi, meron tinatawag na fig tree. Sino pong nababasa mo sa Bible yan? Ano pong Tagalog ng fig tree? Puno ng igos. Yan. Ako rin po, very curious ako. Bakit napaka-famous nitong tree na to? Kasi sa Old Testament, meron na rin. Tama ba? Ayan. Sabi nung pamangking ko ba yung nakakita nung? Lanzones daw. Katabi ko na sa encounter kapon. Kaya dahil lanzones yan. Hindi. Akala ko naman santol, nakayakap sa puno. Pero ayan po pala yung igos. Ayan. Kasi sa Bible, ilang beses ginagamit ng Lord yan as an example. So, yung fig tree, ayan po yung itsura niya. So, yung fig tree, what is fig tree in the Bible? The fig tree holds the significant symbolic meaning appearing in both the Old and New Testament. So, sa Old pa lang, nandun na nababanggit na yung fig tree. Sabi rito, it represent Israel, national wealth and prosperity. Grabe yung meaning pala niya, no? And even the temple. National wealth and prosperity. So, kumbaga yung simbolo ng kanilang kasaganaan. And even sa Promised Land, meron din yan. Kasi, ayun nga po yung nagpapakita ng ang isang lugar ay pinagpala at pinapaunlad ng Diyos. So, sabi rito, ano pa po yan? Promise of the land. So, in the book of Deuteronomy, ayun nga po yung sinabi natin na yung time na pinasok po nila yung promised land, so, meron din pong mga puno ng igos. National security and prosperity when the time of Solomon. The fig tree leaves were used by Adam and Eve to make garments. Grabe, no? Pati pala dun sa unang-una pa lang, ayun na matindi, no? Unang-unang kasaysayan pa lang ni Lolo, Eva at Adan ay ginamit na po yung fig tree. Ano saan daw po ginamit? Pangtakip. Kasi yan pong time na yan, yan na po yung na-deceive sila ng kaaway. Kaya po nakita nila that they were naked. Sabi ko, buti hindi ipil, no? Hindi malunggay. Kasi po ang puno, ang dahon pala nito, kung makikita niyo sa picture, medyo malalaki rin, no? Para siyang, basta medyo malaki siya, talagang siya, capable din para mag-cover sa katawan. So, tignan po natin yung mga bagay na to. Fig tree is a sign that the sign of the times. Yan. Jesus used the fig tree as the metaphor for the signs of the times, including the approach of the summer and the sign of His return. Faith and doubt. Sabi rito, the story of the fig tree is also used to teach about importance of faith, the power of prayer. So, pinapakita po dyan yung pananampalataya at kapangyarihan ng panalangin. In the essence, the fig tree in the Bible serves
a powerful symbol, both physical and spiritual abundance and fruitfulness, and the need of faith and repentance. So, meron po tayong titignan na story para lang po mas makita natin ano po itong puno ng igos at kung paano ito ginamit ng ating Panginoong Jesus. Sabi rito sa Mark chapter 11 verse 12 to 14, sabi rito, kinabukasan ng pagbalik na nila mula sa Betanya, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Si Jesus pala ay nagugutom kasi nga po, he is 100% human at the time. Sabi rito, nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Ano daw po ang igos? Malagong puno. So pag sinabing malago, ano yan? Mapuno. Marami siyang, madahon pala, sorry po. Marami siyang dahon. Sabi rito, nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon. Wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. So, ang tao po, gaya po ng nabanggit natin kanina in Genesis 1:28, tayo po ay dinesign ni Lord kasi sabi ron, be fruitful. Ano po yung be na word? Pakisuyo po ba yan? Yung word po ba na be, ayan po ba ay optional? Ano po pag sinabing be? It is the commanding voice of God na nagsasabi, inuutusan niya tayo. Be fruitful. It is declaration. Pag sinabi niya, yun talaga yun. Tama po ba? Pag ang Diyos po, medyo ang bibig po ni Lord ay napaka-sensitive. Napakahirap po sa ating Panginoon na magsalita. Kasi once na siya po ay magsalita, kailangan niya to pa rin. Kasi Diyos siya eh. Kaya po, ang Diyos natin ay maingat sa kanyang sinasabi. Kasi what He speak, yung kailangan niyang kapangyarihan. Kaya ang sabi niya po sa tao, be fruitful and multiply. So, sinabi na po ng Lord yan sa atin, talagang magaganap yan. Amen? Pero sabi po rito sa ating pong binabasa ngayon, nilapitan niya po yung puno ng igos. So, kagaya po na sinabi natin, ang igos ay symbol of prosperity and wealth. So, tayo po ay maunlad sa paningin ng Lord. Tayo po ay may ability to produce wealth. Pero sabi rito, darating ang time, si Lord, lalapitan tayo. Yan. Ano pong gagawin sa atin ni Lord? Lalapitan niya tayo. Titingnan kung may bunga. Yan. Sino pong handa ka magpa-check kay Lord? Yan. Pwede ba check ko tong anak ko na to? May bunga kaya to ngayong araw na to? O bungang araw. So, ibig sabihin, ang tao, dahil nga po nila lang tayo according to His image and likeness, magde-demand po talaga si Lord ng fruit. Amen? Sino dito ang alam mo sa journey ng Lord, ng buhay mo kay Lord, meron ng fruit sa buhay mo. Amen? May na-develop na sa'yo. Lahat po tayo, tama po? May na-develop na sa'yong pananampalataya. May na-develop na po sa'yong mga bagay na dating hindi ka naman ganito. Yung pasensya mo, humaba na ng konti. So, ibig sabihin, merong bunga. Sino po excited na ikaw ay mabunga? Amen? So, ano pong nangyari dyan? Nung time po na, balik po natin yung verse na yun sa kabila po. Sabi rito, nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Dahil hindi pa noon, panahon ng pagbubunga ng igos. Wala siyang nakita kundi dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa sa iyong bunga. Ang sinabi niya ngayon ay narinig ng kanyang mga alagad. So, sinumpa niya po yung puno. Ulitin po natin, yung puno ng igos, ito po ay simbolo yan ng pagiging prosperity. Kaya po nung pinakita natin picture, mabunga siya, no? Pero sabi rito, wala siyang nakitang bunga, kaya sinumpa niya. At tignan po natin yung susunod na verse. Sa verse 20 po tayo, and 21, may scenario pa pong nangyari dyan, behind that verse, pumasok po siya sa temple. Pero tignan po, diretso na po tayo dito, kung ano po yung nangyari after niyang isumpa yung puno ng igos. Sino daw pong nakarinig na sinumpa niya yung puno? Mga alagad, mga disciples. Sabi rito, kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na po ang igos na isinumpa niyo.
Grabe yung words ni Lord, no? Yung salita ni Lord is very powerful. Kaya po sabi ng salita ng Diyos, na ang salita ng po ng Diyos ay parang inahalin tulad sa isang double-edged sword na kaya mag-penetrate, kaya niyang humiwa, kahit daw hindi lang buto, even yung soul natin kaya niyang tamaan. So, kaya po ang Diyos natin ay dapat kinakatakutan. Reverent fear. Pag sinabi reverent fear, banal na pagkatakot. Magkaiba po yung takot ka kay Lord dahil may ginawa kang mali. Pero yung reverent fear, natatakot ka sa Kanya kasi dahil sa Kanyang pagka-Diyos. Because you're deep honoring to God. Amen? Kaya po maganda yun, banal na pagkatakot. Si Lord po, kung tayo po may banal na pagkatakot, God is demanding us to have fruit. Sabi mo nga po sa katabi mo, fruit. Yan. So, bunga. Kasi po, ang ating title is all about the fruitful life. So, hindi pwedeng hindi ka talaga mamumunga. Kasi po, yan po yung ating disenyo. Amen? Pansinin nyo ang isda. Ano pong ginagawa ng isda sa tubig? Lumalangoy. Kasi yun yung kanyang design. Naka-design siya talaga para lumangoy. Ano pong disenyo ng isang puno? Mamunga. Tama po? Sino pong magbe-benefit sa bunga? Siya po ba? Hindi, yung ibang tao. Ang ganda example ng puno, no? Kaya siya mamumunga, hindi para sa kanya. Nakakita po ba kayo ng mangga? Kinain niya yung mangga niya. Yung puno. Ibig sabihin, ginanon ng dahon yung mangga, nilunok niya. Hindi po, no? So, yung mangga, kaya siya tutubo sa isang puno, para pakinabangan ng mga tao. So, ang isang tao rin po, kaya ka mamumunga para makinabang po yung ating kapwa. Sino po muna magbe-benefit? Mahamahal sa buhay. Amen? Muna po sino po magbe-benefit? Makakapit-bahay natin. So, ibig sabihin, tayo po ay naturally designed by God being fruitful. Sino po excited na yung bunga mo, marami makikinabang po? Amen? Hindi mo ipagdadamot yung bunga mo. Amen? Yung bang pag-uwi mo, yung bang yung compassion, yung love, sinishare natin sa mga tao. Kasi yun yung bunga mo. Kagaya po ng fruit of the Holy Spirit. Alam po natin yung siyam na yon. Tama po ba? At higit sa lahat doon, yung self-control. So, napakaganda po talaga ng pagkakagawa po sa atin ng ating pong Panginoon. Sabi rito, God can bless us or can curse us. So, kagaya po ng babalikan po natin sa Book of Genesis, lahat po yun ay creation. Sabi po ng Book of Genesis is all about creation. Kaya nga po, di ba, sa Genesis chapter 1, di ba, nilalang ng Diyos ang mundo. God created the earth. So, lahat po yan, nagsimula po sa pag-bless ni Lord. And God bless them, di ba? Sabi niya, magkaroon ng liwanag. Let there be light. Ano pang sinabi niya? Magkaroon ng mga puno, magkaroon ng mga creations, lahat ng bagay na nakikita po natin. Araw, magkaroon ng liwanag at buwan, araw at buwan. Lahat po yan ay because of God words. Lahat sa salita po ng Lord ay na-create po ang mundo. Pero pansin niyo yung tao, hindi siya sa pamamagitan po ng words. Tama po. Ano pong ginawa ng Lord sa tao? Dumampot siya ng, ano po yung dinampot niya? Dumampot siya ng clay or alabok. Hinulma niya ito at tayo po yung resulta. Hiningahan niya at tayo po ang resulta. Grabe, no? Espesyal ang mundong to, pero mas espesyal ka po kay Lord. Amen. Sino pong alam mo sa sarili mo na mas espesyal ka kay Lord? Mahalaga po na makita natin that you are special in the eyes of the Lord. Kasi po hanggat di mo na kikilala yung sarili mo sa harapan ng Lord, hindi po magkakaroon ng manifestation. Hindi po magiging fruitful yung buhay mo hanggat di mo tinatanggap sa sarili mo na ikaw ay design ni Lord para mag-multiply. Amen. Sino pong convinced ka na ngayon na anak ka talaga ni Lord? Amen. Hindi ka anak ni Janice. Yan. Movie pala yun. Hindi ka anak na kung sino man, ikaw ay galing kay Lord. Kagaya po ng isang movie, may movie po kasi na kung saan may senaryo, kung napanood nyo yung Batman, nagkaroon ng senaryo na nagkaroon siya ng, nakalimutan niya kung sino siya. Yung identity niya. To the point na malapit na siyang mamatay, hanggang na-remind siya
na siya pala ay si Batman. Kasi hindi niya alam, kasi may power siya pero hindi niya alam. Bakit po? Hindi niya kasi alam yung identity niya. Kasi nga nawala sa kanya, binulag siya ng kanyang identity. Dahil po nung naalala niya, automatic yung power niya bumalik din. So tayo rin po pala ganun. Hanggat di mo nagsising in sa heart mo that you are a child of God, you are, ano po yung mga sinabi natin? You are a chosen God, you are the holy nation. Tama po ba? At lahat ng mga bagay, kasi ang ganda ng sinabi rito, you are the rulers of this earth. Tayo po ay kinarate nila. Hanggat di nagsising in sa atin yan, hindi po magmamanifest yan. Hanggat hindi po tinatanggap mo sa sarili mo na tayo po ay kinarate ni Lord, na tayo anak ni Lord, alam niyo po, hindi natin mamamaximize yung ating potential. Hindi tayo magkakaroon ng lakas ng loob para gawin yung mga bagay na gusto niya ipagawa. Sino pa excited gagawin mo yung kalooban po ng Lord? Amen? Palakpakan po natin muli si Lord. John 15:5, verse 1 to 4, sabi po rito, I am the true vine and my Father is the gardener. Ang ganda po na example ni Jesus dito. Sundan po natin yung kwento. I am the true vine and my Father is the gardener. Siya daw po yung puno at ang kanyang ama ay ang gardener. Taga-ayos, taga-dilig, taga-cultivate. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Grabe, no? Kahit po pala rito sa example ni Jesus, talagang nagtatabas si Lord. Ano po yung tinatabas niya? Yung mga hindi nagbubunga. At ayun po ang nakakalungkot na bagay sa ating pong journey kay Lord. Pag hindi mabunga ang isang bagay o isang tao, talagang kinakat. Amen? So sabi rito, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Kaya po pala puputulan para mas lalong mamunga. Amen? Sino ditong nakakaramdam ka ng pain in life? Yan, pagsubok. Yan, minsan yung pagsubok, yung unexpected. Tama po ba? Sometimes, may mga alam mo at hindi mo alam or biglaan. Masakit po yan, pero ang ganda po pala ng purpose ni Lord na pansinin mo, ang puno, kung makakapagsalita lang yan, putulin, tagayin mo yung dulo niyan. Sisigaw yan. Sigurado yan kung meron siyang bibig, kung naririnig mo siyang magsasalita. Pero nasaktan siya. Pero ang mangyayari pala ron ay tutubuan ulit ng mga bagong sanga. Sabi, no? So, wag po nating tignan ng mga bagay sa buhay natin, yung mga negative things, as negative lang. Tignan po natin na meron siyang magandang purpose. Amen? Kagabi po, ewan ko po, malakas, umulan din po rito hapon, Kasi po sa Pampanga, napakalakas ng ulan. Kisa may may bubong na po yan. Pero ang lakas ng dagong-dong ng ulan, narinig na. Tapos, may nag-uusap sa baba pala, kausap na mama ko, sabi kay mama ko, baka pwedeng yung anak mo, wag mo na muna umuwi. sabi niya doon kay mama, manood na lang sila ng preaching ni Bishop. Pwede naman po, di ba? So, magandang idea. Magandang suggestion. Pero sabi ko, hindi yun yung fruit ko Kinuwento lang po sa kanya mama yan. Pero yung kausap niya, hindi ko po kaharap dati. Hindi nasa bahay na po kami. Sabi ko, tara ma, umabiyahe pa ako. Lakas na ng ulan. Umuwi po kami. So, sabi niya po, ba't di ka na lang ng TV? Magpa-play ka na lang doon. Hindi po, sabi ko, biyaya ko. So, hindi ko alam, sa ganung bagay, habang nasa biyaya ko, sabi ni Lord, yan ang fruit mo. Yan. May nagbubunga na sa'yo. Yung bunga na ba, yung commitment mo, hindi na simpleng ulan lang, okay, tigil ka na. Sometimes po, yung mga bagay na yan, hinalalagay talaga ni Lord para makita o masubok yung commitment mo kanya. Papakita lang ni Lord kung talagang sa akin kaya tong batang to. Sa akin kaya talaga to namumuhay. So, kailangan po, yung mga testing in life, kailangan natin ipasa. Sabi mo sa tabi mo, ipasa natin. Kasi po, pag napasa mo yan, welcome to your next level. Ayan, nakauwi po ako gabi. Welcome to your next level, sabi ni Lord. Tuwang-tuwa ako kasi nakauwi ako. 3 a.m. na, ayan. So, konti tulog, pero masaya. Kasi fulfilled. Alam niyo po, nung hindi pa natatapos yung encounter, napakalakas na ulan. Sobra lakas. Nung natapos po yung encounter, umuwi ako, malakas pa rin. Nung aalis na po ako, sabi ko, alis na ako pa.
Paalam sa inyo. Punta na ako kabilang mundo. Niready ko lang ang kapote ko. Walang ulan. Nawala yung ulan. Alam niyo po mula ron hanggang dito. Hindi po umulan. Palakpakan mo na si Lord. Kung meron man, siguro ano lang, yung konting ambon-ambon. Grabe ka, Lord. Hindi gawang tao yan. Karanasan po na galing kay Lord. Sino pong gusto mo ng mga ganong experience? At nakaka-develop po ng pananampalataya yon. Huwag niyo po siyang titignan na wala lang. Kasi pag tinignan mo, syempre lumakas ng ulan nung una, binuhos na lahat. Mga pilosopo, may ganun eh. Syempre, binuhos na niya. Ikaw naman, kuya. So, lahat po yan is part of our cultivation. Ano daw tawag? Cultivate. Sabi mo sa katabi mo, i-cultivate natin ang relasyon natin kay Lord. Amen? Sapagkat ang relasyon, ikaw at si Lord. Ano po pong sabi rito? Verse 3. You are already cleansed because of the word I have spoken to you. Kaya po, we need to listen always to the word of God. Ang word of God, di lang po basta pag nagbabasa kami minsan kahit not literally Bible, pero nangungusap sa si Lord. Tama po ba? Nararamdaman natin yon. So, once siya ay nangungusap, inaayos niya po tayo. Tayo po ay tinutulungan niya. Verse 4, remain in me as I remain in you. Sabi rito, no branch can bear fruit itself. It must remain in the vine. Kaya po, ang ganda po nito kasi tinuturo po sa atin ni Lord yung pakikipag-isa. Amen? Sino po ditong gusto mo makipag-isa kay Lord? Yung bang tie-up kayo ni Lord? Yung bang join force kayo ni Lord? Kasi sabi ng Bible, you and God are majority. Amen? Sabi po ron, nakalimutan ko yung exact verse, na kapag po ikaw ay kasama mo si Lord, you can do all things. Amen? Ikaw at si Lord, majority na. So, sabi rito, tinuturuan po tayo ni Lord na makipagkaisa sa Kanya. Kailangan meron po tayong oneness with God. Kailangan yung gusto ni Lord, gusto mo rin. Amen? Tayo po sa journey naman po ng over the 12 years natin pong pagsunod kay Lord. Yung mga gusto ni Lord, ayaw ko rin naman po before. Pero maganda kay Lord na dahil nga sa tagal ng relasyon na ni Lord, yung gusto niya, ginusto mo na rin. Tama po ba? Yung mga bagay na gusto niyang gawin, sige Lord, gawin na natin yan. Let's get it on. So, tapos ko lang po ito. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So, totoo naman po, hindi naman kayang mamunga ng isang sanga na hiwalay na sa kanyang puno. Tama? Hindi na kaya. At ang mangyayari pa po ron sa puno na yon, mananatili na lang siyang nasa baba. Paglipas po ng panahon, ano mangyayari? Mabubulok. Tapos ang ginagawa po niyang panggatong. Pero yung tinanggalan, patuloy po siyang mamumunga. Kaya po kahit anong sabihin sa atin, iba to sa atin, tanggapin niya lang po. Kasi po, yun po yung magpapabunga lalo sa atin. Sa atin po, ako po, personally, pag may negative things din po ako naririnig, minsan may nagsasabing nga to, ganito, ganyan. Kaya po, mas ginagamit ko siya lalo para mag-grow. Ay, pala issue mo sa akin. Sige. Gagawin nating maganda yan. Yan. Ibabalik mo ng maganda. Kaya pala sinabing pag binato ka ng bato, batuin mo ng garapon. Ano ba? Tinapay. Garapon tuloy. Yan po. Ito po, napaganda po nito. Verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Nakakakilig po itong word na to, no? Much fruit. Sino pong gusto ng much fruit? Amen. Kasi pag fruit, normal lang yan eh. Pero much fruit, yung bang hindi mo alam kung saan nanggagaling yung mga blessing mo sa buhay, yung bang nalulunod ka na, Lord, stop mo na. Ang dami na nito, wait lang. Amen? Nagsimula po ako rito, lahat po nung sinusuot natin ay bigay po. Bigay ng aking pastor. Sabi niya kasi, bihisan mo yung kung anong calling mo. Nung pastor ka, magbihis pastor ka. Kasi wala naman ako mga ganto-ganto dati. Hanggang, yun, may mga, sa biyaya po ni Lord, may mga nag-sponsor. Ibig sabihin, sabi ko, Lord, grabe ka. Pati pantalon, nagdala lang po ako dito isang pantalon na pang-preach lang. Pang college pa ata yung ano na yan. Ngayon po, sa dami na rin ng pants na binigay ng Lord, through the life of the people na ginagamit niya. So, you will bear much fruit. Ibig sabihin, maraming aspeto ng buhay mo na may tuturing nating
much fruit. Sino pong thankful ka na marami ng bunga si Lord sa buhay mo? Amen? At sabi mo sa tabi mo, marami pa yan. Yan. Apart from me, you can do nothing. Grabe, no? Abundance. Tapos pag hiwalay mo kay Lord, you can do nothing. Sa isang iglap, kaya niyo palang tapusin. Grabe, no? Gusto mong patumbayin yung malaking puno, ugatan mo lang yun. Tama po ba? Pag inugatan mo na, wala na. Kaya po sa pamilya natin, kung may mga suliran na ugatan nyo lang po. Minsan kasi ang tinitira natin, di ba? Ito lang, yung punong ibabaw lang. Yung pala yung ugat yung mahalaga. Yung bagay yung main issues, yun po yung tinutukoy ni Lord dito, that apart from me, you can do nothing. Pwede kasi ipagmalaki ang mga fruits of our labor. Tama po? Pwede natin pagmalaki yan, maganda po yan, hindi po masama. Pero sabi ron, apart from me. Without Jesus, lahat po ng tinuturing nating fruits, nothing. Walang silbi, walang kwenta. Alam niyo po, dati po, isa po sa dream ko rin yun. Sabi ko, gusto ko mag-abroad, gusto ko makabili ng ganito, gusto ko magandang bahay sa pamilya ko, sa ganito. So, yun laging dream ko. Sabi ko, magagandang bagay, lahat maganda. Pero nung nakilala ko si Lord, nakita ko rin yung purpose ko. Nawala yung gana ko sa ganung bagay. Nawala yung, alam mo yung, dati na-inggit ako gato, na-inspire, and dati na-inggit, ngayon na-inspire. Nakaka-inspired naman to. Di ba? Dati inggit, ngayon, napinalitan ni Lord ng magandang perspective. Na-inspired ako, darating ang time, magkakaroon din ako niya. Darating ang time, magkakaroon din ako nito. Pero, bukod doon, sabi ko, okay naman ako sa buhay ko. Makakatulog pa rin naman ako nang wala yan. Po, minsan, ang tao, ganun ang mindset ng iba, no? Hanggat di ako nagkakaroon ng ganito, hindi kompleto ang buhay ko. So, alam niyo po, pag meron kang Diyos, kompleto ka na. Amen? Kaya pag meron ka ng Diyos, lahat ng bagay, add-ons. Yan. Kaya po, excited ako, lahat ng bagay na dinadagdag sa biyaya po ng Lord, ay tawag ko dyan, add-ons. Alam po, sabi ni Bishop, layo naman ng biyahe mo, sabi niya. Malay mo, next year, magkakotse ka na, sabi ni Lord. Sabi ni Bishop. O sige po, nire-receive ko na po. Kasi bishop yan, prophetic. So ano po ibig sabihin natin sa mga bagay na to? Na napakalaki po ng difference ng nakay Lord at wala kay Lord. Amen. Marami pong pinagpala ng materially, pero yung relasyon hindi ayos. Pero kay Lord, pinagpala ka na materially, pero ayos pa yung relasyon mo. Sino ba excited sa mga bagay na yan? Verse 6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up and thrown it to the fire and burned. Verse 7, if you remain in me, in my words, remain in you, ask whatever you wish. Ang laki talaga ng difference ng na kay Lord at wala, no? Pag wala daw kay Lord, alam niyo po, nung binabasa ko to, ang mindset ko dyan, ang ina-impress ni Lord, pag wala ka kay Lord, dadamputin ka lang, itatapon ka sa apoy. Ano po yung apoy? It symbolizes the hell, di ba? Iba-ibang klase ng fire kasi ang tinutukoy ng Bible. Pero kung mapapansin nyo, itatapon lang daw sa apoy. So, ibig sabihin, yung buhay mo na hindi pinagamit kay Lord, hindi mo i-connect kay Lord, alam nyo po, wala lang, itatapon lang sa mundo ito. Tatapon lang sa impyerno. Pero sabi rito, if you remain in me, in my words, remain in you, ask whatever you wish. Sky is the limit. Sino po dito ang gusto mong humiling ng sky is the limit kay Lord? Tama po. Sabi kasi rito, ask whatever you wish, and it will be done for you. Hindi po siya optional. Verse 8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Kaya pala ang buhay natin uunlad, kaya pala tayo pagpapalain, para daw ma-display ang glory ng ating Ama. Yung bang makita ka pa lang, yung forma mo pa lang, may Diyos to. O makita ka pa lang, para namang walang Diyos sa buhay to. Nasaan ang Diyos nito? So sabi rito, you will bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Sino pong mga disciples ni Lord dito? Amen? At kung disciple ka ni Lord, it is our mandate to bear much fruit. Ulitin ko po, ang fruit na yan, hindi lang po yung mga bagay na nakikita ng mata. Pag sinabi pong fruitful, pwede pong sabihin na yung bang okay ka sa lahat ng tao. Ayos yung relasyon mo kay ganito, kay ganyan. Ano pa po?
okay yung buhay mo. Yung bang yung pamumuhay mo natutulog ka nang alam mong wala kang nargabyado. Natutulog ka na alam mong ano't ano man mangyari, sagot ka nila. Amen? Because, sabi rito, for my Father's glory. Tayo po tayong lahat. And, let us close in prayer na mahalaga po, tayo po ay nasa kalawalhatian ng Lord, nasa kanyang kalooban. Sabi po rito, fruit life comes only from our strong connection to God. So, yung pagiging mabunga, madali po nating makikita yan sa pamamagitan po ng connection sa Lord. Kaya po sometimes may mga bagay po tayong pinipilit sa ating buhay. May mga bagay po tayo na sinisikap nating maabot. Pero nabibigo po tayo. Ginagawa natin yung best natin pero sumasablay pa rin. Pero po, ngayong umagang to, pinapakita po sa atin ng Diyos. Yung susi po is yung our connection to God. Malaki pong difference ang nakakonect kay Lord at ang hindi nakakonect. Pwede pong kala mo masaya, kala mo okay lang, walang relasyon kay Lord, okay lang yung walang hindi nagsisimba, okay lang yung hindi nagpe-pray. Pero sinisira pala natin yung paparating nating future. Sinisira natin yung ating magandang plano ng Panginoon sa buhay natin. It's not just about the future of this world, but the future after our lives here on earth. The more na lumalayo po tayo kay Lord, the more na ang buhay natin ay delikado, nanganganib. Sapagkat sinabi ng Biblia na lahat ng hindi sumampalataya, hindi naniwala, hindi nagtiwala sa ating Panginoon, lahat ng hindi tumanggap sa Kanya ay dadalhin sa lawa ng apoy. At lahat po tayo ayaw po rito. Gusto po natin na mapunta sa piling ng ating Panginoon. And we can experience heaven in this earth when we have connection to God. When we have relationship to God, we will live in paradise ngayon pa lang po sa mundong to. We will experience peace. We will experience abundantly. We will experience fruitful life. Yung hindi ka nauubusan ng mga bagay na meron ka. Patuloy tayong sinusustain ni Lord. Patuloy po niyang ibinibigay yung mga bagay na minsan kahit hindi mo hinihingi, dinadagdag ng Panginoon sapagkat kailangan mo ito sa iyong buhay. And our relationship to God is very important. It is essential na hindi pwedeng walang relasyon kay Lord. Sapagkat pag walang relasyon, walang direction kay Lord. Wala tayong malinaw na pupuntahan sa mundong to. Nagtatapon lang tayo ng buhay, nagsasayang po tayo ng panahon. At darating ang time, kapag matanda na tayo, doon pa lang natin marirealize na sana ginawa ko na ang kalooban ni Lord. Na sana tumodo na ako ng time na ako'y malakas pa. And this is now the opportunity to restart again, to cultivate our lives by the Lord. Ipaayos po natin ating buhay kay Lord. Mag-submit po tayo sa kanyang will, sa kanyang plano, sapagkat ang plano niya ay maganda. Sinabi niya sa kanyang salita, ang plano niya ay hindi tayo ipapahamak, bagkus magbibigay ito ng hope and future sa bawat isa sa atin. Maybe the road is not easy, but we are sure about our destination. Pwedeng ayaw natin yung daan, pero maganda pala yung resulta nito. Whether, maybe it's painful, Lord, but we believe, Lord, it is beneficial, Panginoon. Lord, alam namin, Lord, na after trials, Panginoon, kagaya ng isang rainbow, Panginoon, a symbol of promise, Panginoon, meron pong pangako, Ama. Masaya po kami, Lord, na dumadaan kami sa mga testing of our lives. Because we know, Lord, sa bawat testing na aming buhay, nagpo-produce ito, Lord, ng katatagan. Nagpo-produce ito, Panginoon, ng malalim-balaming pananampalataya
dahil sa'yo. Mas lalo kami napapalapit sa'yo, Panginoon, the more na may mga situations kami na mabibigat, Panginoon. And even, Lord, sa magagandang panahon namin buhay, sa panahon ng pagtatagumpay, sa panahon ng mga bagay na maayos, Lord, ang aming sitwasyon, Lord, masumpungan mo pa rin kaming nagtitiwala at umaasa sa iyo, Panginoon. Masumpungan mo pa rin kami, Lord, na ikaw pa rin yung Diyos namin, hindi lang sa panahon na kami nahihirapan. Whether it's good or bad situation, you are God, oh God. Wala pong kayang bumawas ng pagka-Diyos mo, Panginoon. Kaya po, Ama, kagaya po ng iyong disenyo sa amin, disenyo mo, Panginoon, maganap ito sa buhay namin. We are fruitful, Panginoon, because of Jesus who died on the cross. Lord, the moment that Christ died on the cross, this is the symbol, Panginoon, na lahat ng sumpa, lahat ng kahirapan, lahat po ng mga bagay sa buhay namin na nagpapahirap, Lord, kasama na pong napako niya, Panginoon. Kaya po ngayon, we are so victorious because of Jesus, Panginoon. We're so excited for more, Lord, na sa journey ng aming buhay, lalo pa po kami mag-grow, Panginoon. Lord, aanihin namin ang fruit of our labor to you, Panginoon. Sapagkat, Lord, we are connected to you. And bilang connected sa iyo, Panginoon, normal na mamumunga kami, Panginoon. Normal na pagpapalain mo ang mga businesses, Panginoon. Normal na ipopromote mo ang mga empleyado, Panginoon. Normal, Panginoon, Lord, na lalaki ang mga anak po ng bawat magulang dito, Lord, na hindi nahihirapan financially, hindi nahihirapan materially, sapagkat kasama po ito sa package deal of blessing na binigay mo sa amin noong una pa lamang, Panginoon. Salamat po, Ama. Kagaya po ng simbolo ng fig tree, Panginoon. This is the symbol of prosperity, Panginoon. The wealth, Panginoon. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay meron pong kaganapan sa buhay namin, Panginoon. Excited po kami, Lord, from this day forward, Lord, na mamumunga po kami sa aming pakikipagrelasyon, Panginoon. Salamat po, Lord, patuloy mong palaki na aming pananampalataya. Lord, patuloy mo increase, Lord, yung aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, lakihan mo yung puso namin sa iyong gawain, Panginoon. Lord, this is your church. Hindi po simbahan ito ng iyong lingkod. Hindi po ito simbahan ng Christ in you, Lord. But this is your church, Panginoon. You build, O God. And, Lord, it's not about the church building, but the people inside the church building, Panginoon. Lord, kami po na naandito, sumasamba sa iyo, Lord. Lord, everyone is a generation, Panginoon. Bawat isa sa amin, multitudes, Panginoon. Kaya po, wag po namin baliwalain ang bawat isa sa amin. Napahalagaan po namin ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sumamba sa iyo. Tulungan niyo po kami, Lord, na supilin, Panginoon, ang mga bagay na nagiging hadlang para hindi kami sumamba sa iyo, Panginoon. Itama mo po ang aming kaisipan, ang aming puso. Lord, sambahin ka namin, whether it's good or bad situation. Papurihan ka namin, Lord, anumang bagay na aming dinadaanan. Masaya o malungkot, Lord, ikaw po ang aming kaaliwan. Ikaw po ang aming kagalakan, Panginoon. Ikaw po ang aming tanggulan, Panginoon. Sa iyo po kami aasa at magtitiwala. Ikaw lamang po ang ninanasa ng puso namin. Kaya po sa umagang ito, church, let us offer our hearts to God. Na Lord, wala po ako ibang gustong gawin kundi sambahin ka. Wala po ako ibang nais ngayong umagang to, Lord, kundi papurihan ka. Bukod sa mga bagay na hinaing ko po sa inyo, Lord, gusto ko po kitang awitan, gusto kitang sambahin, pasalamatan, Lord. This is my desire to honor you, Lord. This is our desire to worship you, Lord. That, Lord, patuloy mo itama ang aming puso, Lord. Patuloy mong siya sa ating Panginoon, kagaya ng aming banal na communion, Lord. Check our hearts, Lord, this morning. Check the motives of our hearts, Lord, why we are here. At gawin namin, Lord, palagi
Lord, na kaya kami nandito, gusto lang namin sumamba sa iyo. Let's worship God.